Hi. So, today, ayan, nasa work ako. Tapos, yung nililinisan ko ngayon is BIP. So, syempre, pag BIP, sobrang kalat niya talaga. Sobrang dami niya talagang basura. Inabot ako siguro ng 10 minutes sa pag-aalis lang ng mga basura kasi kailangan kong i-segregate yun eh. Yung mga bote, yung mga plastic, yung mga pagkain na natira. Kailangan kasi linisin talaga yun. Hinihingal ako kasi nga napagod ako. So, ayan. So, eto yung sink. Siyempre, kailangan mo din hugasan yan. Tapos, meron din yung bathtub. Siyempre, kailangan mong i-scrub yan kasi baka may mga natira-tira mga skin, alam mo yung libag-libag. So, kailangan mong ayusin. Tapos, yung veranda, of course, kailangan mo din i-check yan. I-check kung may mga natira mga basura. Kasi kailangan pagpapasok yung bagong customer, as in, clear talaga siya lahat. Wala siyang maiko-complain na madumi sa room. Kasi pag na-complain kasi to, mag-upgrade siya into, more upgraded room. So, VIP na nga to. So, pwede siyang males ng 50% yung bayad nila. Or malipat sila sa pinakang BBIP rooms. So, kailangan careful. Okay? So, today, ang ilinisin ko pala ay ito. Ayan. Yung mga dilaw na yan, yun yung mga rooms na bukas pa or sa isang araw pa mag-check out. So, it's either hindi sila magpapalinis ngayon or magpapalinis sila. Pero, compare sa mga block na to, mas mabilis mo siyang malilinisan kasi usually CR lang at saka kama yung papalitan sa kanila. Or, much better hindi sila magpapalinis kasi, bawas sa oras, 'di ba? And syempre, araw-araw, iba din yung nililinisan namin. So, like today, pupunta ako sa 12th floor kasi hindi sumakto yung rooms na lilinisan ko dito sa 18th floor. So, kailangan kong pumunta sa ibang floor para mapunan yung 13 rooms. Kasi yung nandito lang sa floor ko is 10 rooms lang. Eh, kailangan nga maging 13. So, kailangan kukuha ng 3 rooms sa ibang floor. So, pupunta ko doon mamaya pagkatapos dito. So, alam nyo ba, yung mga guests ngayon dito sa hotel is usually from Netherlands, Finland, Poland. Madalas sila yung mga namin ngayon dito eh. Kasi hindi ko alam. Sila, yung mga nagtutourist ng 2 to 3 days sila mag-i-stay dito sa hotel. Tapos, pupunta na naman sila sa ibang lugar. Yung mga naka-backpack na malalaki yata sila. Meron ding mga naka-bus, yung malalaking bus, yung pang tourist bus. So, sila yung guest namin ngayon dito. 3 taon kong pagtatrabaho dito sa hotel. Naggamay ko na lahat. Dati nung bago-bago ako dito, hindi ko matandaan yung mga rooms na nililinisan ko. Kailangan dala-dala ko pa talaga yung papel para alam ko kung tama ba yung lilinisan kong room. Tapos nung siguro nagtagal-tagal na talaga, naging regular worker na ako. Ayun, parang pagka-receive ko pa lang sa umaga sa meeting namin ng papel, parang naka-indicate na agad sa akin kung anong room yung lilinisan ko kahit hindi ko tignan sa papel. Kaya minsan hindi na din ako nagkakamali. Madalang na din akong makomplain. Siyempre kapag may mali kang nagawa, i-apply mo yung susunod para hindi ka na magkamali sa susunod. Kasi madalas, ang pinakang kino-complain ng mga customer dito is yung hindi kumakatok yung mga naglilinis ng room o yung mga roommaid. Hindi kumakatok, tapos bigla-bigla na lang bubuksan. Siyempre, nakahubad sila, or may ginagawa silang private, alam mo yun. Tapos, pabubungara namin, kasi hindi nga kami kumatok. Hindi namin chinek. So, yun yung kino-complain nila. Pero yung sa mga nawawalang gamit, nawawalang pera, wala pang gano'n. Kasi, one thing about Korean management is, bawal talaga yun, as in, mahuhuli ka din naman kasi sa ba't pa gagawin, di ba? Pinapagod mo lang yung sarili mo. And after nitong kwarto na to, meron pa akong isang lilinisang kwarto. Tapos na ako. And time check, 1:40 pa lang. So, siguro matatapos ako dito mga 2:30, 2:20, ganyan. Tapos, na ako, free na ako. Pwede na ako magpahinga. Ayan na yung kama. Diba?
Diba? Ang ganda ko magkama. Sana. Oh. Alam nyo ba na itong vlog na to, yung mga paggawa ko ng videos, ng content. Tipangan ko lang talaga to. Kasi nga, syempre, minsan naiinip ako dito. Busy yung pamilya ko sa Pilipinas, mga ginagawa nila. Hindi ko sila makausap. So, kaya ko naisipang gumawa ng vlog, ganun. Pero actually, matagal ko na talagang gustong gawin to. Para mga year 2022 pa lang. Sana pala sinimulan ko na nun, no? Yung mga pandemic, di ba? Kasi nga nakakainip. Tapos, nito lang, this year, January, nabuo na talaga yung decision ko na simulan na nga. Wala naman kasi mawawala, di ba? Wala kung susubukan mo. Kasi hindi ka naman gagastos. At least, nawala pa yung inip mo. And at the same time, nakakagawa ka din ng inspiration para sa ibang tao. Hindi lang para sa'yo, di ba? Tsaka, gusto ko din kasing imulat yung ibang mga Pilipino na hindi lahat ng nandito sa South Korea, may asawang foreigner, may asawang Korean, maganda ang buhay. Or nagpapasarap lang, or mayaman na agad. Hindi po ganon. Kasi, shit, nagtatrabaho din po talaga kami. Hindi po kami umaasa lang sa asawa namin, sa mga pera nila. Siyempre, hindi naman po kami lumpo. Ganon. May maayos pa naman ang katawan namin, ang katawan ko. So, why not magtrabaho? Diba? At least, may freedom ka na. May sarili ka pang pera, diba? Kaya pala ako nakamask kasi nakita nyo naman, diba, may mga lumilipat-lipad, ayan, no? Spring na kasi. Tapos, yung mga bula-bulaklak, alam mo yun, yung mga bagong patabo mga bulaklak. Masakit sa ilong. Tapos, nagdudugo talaga yung ilong mo. Kadalasan talaga sa hapon pagkalalabas ako, masakit na siya sa ilong. Sobrang kakamot ka ng kakamot. Kaya, pag may mask ka din, mas okay. Tapos, sa trabaho din, alikabok. So, mag-mask ka talaga. Wow. Yan ang araw-araw kong nakikita. Kasi syempre, 3 taon ba naman, di ba? Tapos na kami ni ate mag-work. So, magkakape na lang kami ngayon. Say hi, ate. Huh? Hi. Ito yung kinakain namin.